Ayan, magandang hapon sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Naririto na naman po tayo ngayong hapon na magkakasama, okay, para itulay ang pagkatuto. Maraming salamat sa mga magulang at mga guro na talaga namang kapartner natin sa pagtulay ng karunungan ng mga kabataan. At syempre, okay, ay magandang hapon sa mga 10 gagaling at 10 sisipag ng mga mag-aaral na kanina pa lamang nakita akong nakaantabay na kaagad ngayong hapon. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, okay, ito pa rin si Tutor Donna ang makakasama ninyo ngayong hapon para sa ating talakayan sa Filipino 10. Okay, para sabi nga natin katulad ng madalas na ginagawa, may palipad-bati pa rin tayo. Okay, pero bago tayo magpalipad-bati, sabi nga lagi nating ginagawa, 'di ba? Ibabahagi natin ang sesyong ito para mas marami pa tayong maabot at maituloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral na katulad din ninyo, okay, na nais na matuto sa Filipino 10. Kaya ano pang hinihintay? Sabay-sabay na nating gawin ito. Kanina ko pa nakita na napakarami ng nakaantabay ngayong hapon. Okay, kaya sisimulan na ni Tutor Donna ang pagbati. Okay, kasabay ng pasasalamat sa mga gurong talaga namang sumusuporta sa atin tuwing hapon. Ha? Sige, paliliparin na natin ang pagbati ninyo sa buong Pilipinas at ibang panig ng mundo. Okay, para maipakita na kayo ay tunay na nakikibahagi sa anumang uri ng pagkatuto, no? Sige, simulan na natin ang 2 minutong palipad-bati. Yan. Okay. Magandang hapon. Apakadami na. Magandang hapon kay Charis Marasigan mula sa Godofredo Reyes Senior National High School mula sa SDO Camarines Sur. Yan, maraming salamat po, Ma'am Miles Baguio. Lagi po kayong nakatutok at hindi lang po kayo ha. Okay, talagang hinihikayat ninyo ang inyong mga mag-aaral. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Miles Baguio. Gayon din kay Cristel Joy Benyola ng Quirino National High School, Charis May ng Godofredo Reyes Senior National High School, si Joy Sigis Castillo, si Joy Segis Castillo, magandang hapon mula sa Kaibiga High School. Yung mga taga-Kaibiga, ang dami nyo rin dito. Pero pakilagay naman ang pangalan ng guro ninyo nang maging siya ay mapasalamatan natin dahil sa kanyang pakikibahagi, di ba? Kayo hinihikayat niya. Okay, sige, maraming salamat sa inyo mga taga-Kaibiga. Shirley Aglugub Germinal ng San Mariano National High School ng STO Isabela. Carissa Gail Galios, okay, taga-Kaibiga High School, Cristina Amargo, ng Kaibiga High School, Arlene Ellis Salazar, SDO Camarines Sur. Okay, ang guro pa rin si Ginang Miles Pagio. Maraming salamat talaga, ma'am. Good afternoon po mula sa San Mariano National High School, Isabela. Ang kanyang guro ay si Sir Fernando Manuel. Yan, si Sir Manuel, salamat din po. Okay, si Jude Michael Batardo, nandito rin. Ang dami, pasensya na ha. Okay, Neyan Elaine Daliba ng Quirino National High School. Okay, Enoch Anton Gonzales, Ginaline Rionda. Okay, ang dami ninyo ha, nakatutuwa ang inyong mga pakikilahok ngayong hapon. At hayaan ninyo yung inyong palipad-bati at pakikibahagi ng mga paaralan ninyo ay ipararating natin yan sa week 8 natin. Pasasalamatan natin ng todo yung mga guro na talagang sumusuporta sa atin tuwing hapon ng Miyerkules. At syempre yung mga paaralan nyo. Okay? At ang division na kinabibilangan. Kaya huwag kalimutan ha, bukod sa pangalan ninyo, ilagay ang pangalan ng inyong guro, ng paaralan at ng division na kinabibilangan ninyo. Okay, sige, babati pa tayo. Nandito pa si Angel Rose Dasilio. Okay, Alwin Henry Terso ng Kaibiga High School. Kristan Enosh Rivera. Okay, good afternoon po, watching from San Mariano National High School, sabi niya.
Okay, subject teacher si Sir Fernando. Salamat po sa inyong pagtutok ha, mga ma'am at sir, na talaga namang hinihikayat ninyo ang inyong mga mag-aaral. Okay, at kabahagi namin kayo sa pagtutulay talaga ng karunungan at kaalaman. Salamat po ng marami sa inyong pagsuporta. Yan. Ayun, nakita ko na yung taga-kaibiga. Okay, masyado pong mabilis. Pagpasensyahan nyo na po pero binabasa ko po isa-isa yan pagkatapos. Pero hayaan nyo po, sabi ko nga sa week 8, talaga pong babatiin natin at todong pasasalamat ang ibibigay natin sa inyo. Dahil sa inyong pakikibahagi, pakikisama at pakikipagbalitaktakan tuwing hapon. Yan, sa mga masisipag ninyong mag-aaral, gayon din sa mga guro. Yan, maraming salamat po ha. Ngayon ay tapos na ang 2 minutong ating palipad-bati. Pero mamaya, sabi ko nga, may mga pagkakataon na habang naghihintay ng sagot si Tutor Donna, ay babanggitin pa rin ni Tutor Donna ang inyong mga palipad-bati. Okay, basta naririyan lang mga taga Quirino National High School, San Mariano National High School, mga taga Camarines Sur, Quirino, Batangas, at saan mang panig ng Pilipinas. Nakatutuwa po ang inyong pagtutok sa atin ngayong hapon. Maraming salamat po. Yan. Matapos nating maipalipad ang pagbati, bagamat napakarami ninyo, okay, ay ipagpatuloy na natin ang ating sesyon. Simulan na natin at syempre, wag na nating patagalin pa. Yan. Okay, ngayon ay nasa ikatlong markahan pa rin tayo, pero ang bilis, no? Ika-6 na linggo na tayo. 2 linggo na lamang, tapos ng ikatlong markahan natin, no? Okay, at ang ating aralin ay kaugnay sa talumpati mula sa South Africa. Yan ang ating magiging talakayan ngayong hapon. Salamat sa inyong mga papuso na tunay namang talagang pulang-pula. Bukod dun sa slide si Tutor Donna na pula, okay, pulang-pula din ang inyong mga papuso at pagbati. Salamat. Yan. Pero ngayong hapon, ito ang dapat nating asahan. Una, na ihahambing ang pagkakaiba at pagkakatulad ng sanaysay sa ibang akda. Ano nga ba ito? Ikalawa, na ibibigay ang katumbas na salita ng ilang salita sa akda. Okay, o yung analohiya, gagawin ulit natin yan. Siyempre, ang ating mga gawain ay hinango natin sa ating module sa Central Office. Yan. Okay. Ngayon, handa ka na ba? Handa na ba kayo? Laging tinatanong ni Tutor Donna, no? Ayan na. Gusto nang makita ni Tutor Donna ang inyong pag-thumbs up. At syempre, yung mga papuso ninyo na nagpapakita ng kahandaan para sa balitaktakan natin ngayong hapon. Yan. Ayan, kitang-kita na ni Tutor Donna ang inyong pagbati. Ay, meron din dito taga Doña Magdalena Gafford High School, si Jenica May Batag. Yan. Sige. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ayan, napakarami nang nakikita ni Tutor Donna na mga papuso, talagang handang-handa na at hindi na makapaghintay, okay, para sa ating balitaktakan ngayong hapon. Ngayon, syempre may balik-aral muna tayo. Alamin natin, okay, ano nga ba yung mga natutunan natin nung nakaraang linggo? Tingnan nga natin, unang bilang. Ang akdang pampanitikan na ang alaga ay isang halimbawa ng A. Maikling kwento, B. Epiko, C. Tula o D. Dula. Ilagay na ang sagot, ilagay mo na ang bilang, pagkaraan ay ang inyong sagot. Letra lamang ang dapat na isulat. Ayan, nakakita na ako ng sagot. Okay, ang daming papuso. Salamat sa inyong papuso, Christian. Jenica May, yan. Nakikita ko na yung mga kahandang-handa na. Ayan na. Si Philip Ray, ayan, may sagot na. Okay, si Jovan, Adam Ross, yan. Okay, nandiyan na rin ang mga pasagot. Puro A. Ang sabi nila, ito daw ay maikling kwento. Tama nga ba? Yan, magaling. A nga. Ikalawa, ano ang naramdaman ni Kibuka nang siya ay nagretiro? A. Masaya siya. B. Tinanggap niya ito. C. Wala lang ito sa kanya. O D. Nalungkot siya sapagkat pagtatrabaho ang kanyang nakasanayan.
Tingnan natin ang sagot sa bilang 2. Yan, si Enoch, nakita ko ng sagot. Gayon din si Jude Michael. Ang bibilis, si Gio, Joshua. Yan, pare-parehong kanilang mga sagot na nakikita. Okay, yan. Si Harchie nandito rin, no? Si Charis. D din ang kanilang sagot. Halos lahat ng kanilang sagot ay letrang D. Ayan, napuno halos, no? Okay, letrang D nga ba? Okay, tingnan nga natin. Nako. Naku, hindi na ilagay. Okay, tama. Ang tamang sagot doon ay letrang D. Nalungkot siya sapagkat, okay, pagtatrabaho ang kanyang nakasanayan. Tama ang sagot, letrang D. Hindi lumabas eh. Okay, pero D, tama kayo. Ikatlo, paano inalagaan ni Kibuka ang alaga niyang biik? A, pinabayaan niya ito. B, inilagay niya ito sa bakuran. C, ipinaubaya ang pag-aalaga sa kapitbahay. O D, pinakakain at inaalagaan niya ng mabuti. O pinaalagaan niya ito ng mabuti. Bilang 3, tingnan nga natin. Yan, okay, may mga sagot pa rin. Yan, nakita ko ng sagot ni Christina, ni Jovan, ni Angelu, ni Arya, ni Harchie. Yan, ang sagot nila ay letrang D, pinakakain at inaalagaan niya ito ng mabuti. Yan, magaling. Tama kayo. Naaalala talaga ha? Bilang 4 na tayo. Anong pag-uugali ang ipinakita ng mga taga-kalansada? Yung mga kabaryo o kababayan nitong si Kibuka. A, makasarili. B, pabaya. C, masayahin. O D, matulungin. Tingnan nga natin kung ano. May sagot na si Jovan. Ang bilis si Jovan. Okay, nakita ko na rin ang sagot ni Precious. Okay, gayon din si Jerlyn. Yan. Okay, yan. Ang sagot ninyo ay letrang D, matulungin. Okay, tama naman. Nakita naman natin ang pagiging matulungin talaga ng mga taga-kalansada kay Kibuka at sa kanyang alagang biik. Magaling. Aba, 4 na. Ika-5. Sa kwento, ano ang nangyari sa biik? Sa huli siguro, no? A, nawala. B, ninakaw. C, namatay. O D, ipinagbili. Okay, tingnan nga natin kung alala pa natin ang alagang biik ni Kibuka. Ano nga ba ang nangyari? Tingnan natin. May sagot na. Okay, si Gian. Nakita ko ng sagot ni Gian. Si John, Lance. Pareho din ang mga sagot nila. Letrang C. Okay, sabi ni Gio, C. Namatay. Sinulat pa talaga ni Gio eh. Si Red Sir, C din. Tingnan nga natin kung C. Yan, letrang C. Okay, sa madaling salita, naunawaan at naalala natin ang mga naging talakayan natin o naging talakayan natin nung nakaraang linggo. Good job, sabi. Okay, dahil dyan, tatakan na ninyo ng puso ang inyong naging kaalaman nung nakaraang linggo. Patingin nga ng mga pusong itinatak na sa inyong mga kaalaman. Okay, ayan na ang mga puso nila. Talaga naman, tingnan ko nga kung ilan ang nakuha. Sabi ni Philip Ray, 5/5 po, Tutor Donna. Sabi ni Philip Ray Mancera. Si Harchie naman, ganun din, 5/5. Si Daveson, si Gio, 5/5. Ayan na ang mga papuso nila. Tinatakan na nila ang kanilang naging kaalaman sa nakaraang talakayan. Magaling. At syempre, tutungo na tayo sa susunod. Sa ating talas-salitaan. Okay, analohiya. Ano nakaraan, alam na natin yung analohiya, di ba? Ito ay kukunin natin ang kaugnayan ng salita o ng pares ng salita sa isa't isa. Okay, suriing mabuti ang mga pares ng salita, tumbasan ng angkop na salita ang patlang. Oo, alam kong handang-handa na kayo. Okay, at talaga namang nananabik na sa bahagi ng bawat talakayan natin. Okay, salamat sa inyong mga papuso. Gagaling nyo talaga. Okay, sige, tingnan natin. Okay, sa unang bilang. Hi. Anong nangyari? Nauna. Okay, sige, ganito na lamang. Nauna, no? Pasensya na. Okay, bulaklak, hardin, pisara. Okay, tama bang ito ay silid, aralan? Okay, ikalawa, berde, kapaligiran.
Okay, asul ay tinatawag nating karagatan. Okay, spiritual, kaluluwa. Okay, pag physical, katawan. Yan yung kaugnayan nila sa isa't isa, no? Okay. Nauna yung sagot eh. Puso, katawan. Prutas, okay, puno. Sa puno natin makikita. Tinapay, gutom. Kay tubig, uhaw. Yan ha. So yan yung analohiya. Pag sinabi natin analohiya, ay tinitingnan natin ang kaugnayan, okay, ng pares ng salita. Okay, sa bawat bilang na nakita natin, makikita natin yung kaugnayan nito. Okay, nailagay na lang na unang nailagay yung sagot eh, kaya hindi nyo na nalagay. Sabi ni Philip Ray, sayang po, Tutor Donna. Oo nga, sayang nga. Excited ang mga sagot, Tutor Donna. Sabi ni Ma'am Beverly Mamarin, oo nga eh, no? Naku, sayang, pagpasensyahan na, no? Nasayang tuloy. Alam ko namang sabik na sabik pa naman ang mga 10 gagaling na mag-aaral. Okay, na sumagot. Di bale, basta ang mahalaga, alam natin na pag sinabi nating analohiya, ay tinitingnan natin ang kaugnayan ng pares ng salita. Anong kaugnayan nito sa isa't isa? Salamat sa mga papuso. Okay, sabi ni Arlene, sayang po, Tutor Donna, excited pa naman po kami. Ang mahalaga, excited kayo. Di bale, may susunod pa. Maraming inihanda si Tutor Donna. Okay, sige. Yan, papuso na lang. Ngayon, eto na. Kilala mo ba siya? Alamin ni Tutor Donna, kilala mo ba siya? Okay, meron ditong mga tanong si Tutor Donna o mga pahayag na magbibigay ng pagpapakilala dito sa taong hinahanap natin. Okay, at nais nating kilalanin. Okay, para may clue, bayani, mga bayani ito ha, para alam na ninyo kung sino at sino sa kanila. Okay, baka kasi sobrang dami ng tao sa mundo eh. Kailangan may kategorya tayo. Ang kategorya natin ay bayani. Kilala mo ba siya? Okay? Sige, yun ang gagawin. Sige nga, alam kong handang-handa na yung mga papuso ninyo. Okay, una, siya daw ay manunulat. Tingnan ko nga. Ikalawa, ito ang kanyang sinabi. Ang buhay na hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi man damong makamandag. Yan ang kanyang pahayag. Ikatlo, siya ang utak ng katipunan. Naku, nanguhula kayo ha? Hindi. Bayani ito, bayani. Sino kaya? Isa siyang manunulat at patnugot. Kanyang pahayag, iyan yung kanyang pahayag. Okay, sige, lagyan ko na. Ayan, tignan ko nga. Ayan ha, meron na akong ipinakitang bahagi na kung saan ay posibleng makilala nyo na siya. Tignan ko nga. Okay, sige, bubuksan pa ni Tutor Donna ang ikalawa. Hindi pa, wala pa. Nauna na kayo. Okay, aba, may akong sagot. Sabi ni Lance, si Emilio Jacinto po. Sabi niya, aba, tingnan nga natin. Sabi naman ni Jovan, Apolinario Mabini. Okay. Si Charis, si Andres Bonifacio daw. Sabi ni Jude Michael din. Tingnan ko nga. Okay, yan. Ang utak ng katipunan, si Emilio Jacinto. Ayan. Isa sa ating mga bayani. Di ba? Okay, isa pa lang yan. Okay, sige ha. Sunod, ikalawa na tayo. Okay, una, ito yung unang palatandaan niya. Manggagamot at tagapag-alaga. Okay. Ikalawa, ang kanyang sinabi, ang pagpapakain, panggagamot, at pagbibigay ng matutulugan sa kapwa, kasapi man ng kilusan o hindi, ay isang paglilingkod. Tinagurian siyang ina ng katipunan. Tingnan nga natin yung ikalawa, sino kaya siya? Tingnan nga natin sa ikalawa kung sino kaya siya. Ayan. Okay, ba may sagot na. Merong mga nakita akong sagot dito. Gabriela Silang, sabi daw. Siya nga kaya? Okay, Gregoria de Jesus, sabi ni Cyril. Sabi ni Jude Gregoria del Pilar. Ina ng katipunan, ha? Okay, sige, tingnan nga natin. Okay na, may sa Gabriela Silang, sabi ni Adam Rose.
Si Daveson, sabi niya Melchora Aquino. Aba, ang daming sumagot ng Melchora Aquino. Tingnan nga natin. Ayan. Siyan siya. Tingnan natin. Tama nga ba? Okay, siya si Melchora Aquino. Magaling. Palakpakan ang mga sumagot. Nakilala ninyo. Magaling, di ba? Okay. Meron pa. Yan. Sunod. Sunod nating uhulaan. Siya ay manunulat, guro, abogado at tagapayo. Ang kanyang pahayag, wala akong hinihiling pa kundi ang matulog ng walang hanggan. Na kontento, wala akong naiwang mapait na ala-ala. Siya ang tinaguriang utak ng revolusyon. Tingnan nga natin. Okay, bilang 3 na tayo. Alam kaya natin? Tingnan ko nga ang mga 10 gagaling na mag-aaral. Kung nahulaan o nalaman, batay dyan. Okay, may sagot na si Florilyn, si Precious, sabi niya, Apolinario Mabini. Sabi niya, wow, ang gagaling naman. Sabi, ang bibilis, no? Ang gagaling naman ng mga batang sumasagot, sabi ni Ma'am Morena Pascual. Okay, salamat po, no? Mauhusay talaga yung mga mag-aaral na naririto. 10 gagaling po talaga sila. Yan, okay. Easy history, haha, sabi. Sige, tingnan na nga natin. Ayan, may mga sagot na eh. Apolinario Mabini daw. Okay, yan. Okay. Tama. Siya si Apolinario Mabini. Tama kayo. Mahusay. Ayan. Nahulaan na ninyo. Okay, ilan lamang sila sa ating mga bayani. Bakit kaya naitanong ito ni Tutor Donna? Dahil ang pag-uusapan din natin ngayong hapon ay isang bayani. Siya ang kinikilalang isa sa bayani ng Africa. Alam kong kilala nyo. Sige nga, sino kaya? Tingnan nyo kaya? Kilala nyo ba siya? Sino kaya siya? Okay, dahil pinag-usapan natin mga bayani. Dahil, okay, ang tatalakayin natin ay kaugnay sa bayani ng Africa. At siya ito. Sino nga kaya siya? Ayan. Okay, tingnan ko nga kung kilala nyo ba yung nasa larawan. Okay, siya ang tinaguriang bayani ng Africa. Ayan, sabi ni Jude Michael, si Nelson Mandela. Tama. Okay, tama ka dyan, Jude. Siya, si Nelson Mandela. Okay, sino ba si Nelson Mandela? Ating alamin. Sabi, siya ay presidente ng Timog Africa noong 1954 hanggang 1959. 5 taon siyang naging Pangulo ng Timog Africa. Tama kayo dyan, si Nelson Mandela. Kinilala din siya bilang kauna-unahang Black African na naging presidente. Sa kanilang bayan, siya ang kauna-unahan, no? Mahusay. Okay. Na nilabanan niya daw ang pulisiya na naghihiwalay sa mga puti at itim na tinatawag na apartheid. Apartheid, yan, apartheid. Yan, siya yan. Ibig sabihin, yung pulisiyang yan ay laban sa mga puti at itim. Okay, tinutulan dahil doon noon sa Africa ay okay, hindi patas sa pagtingin sa pagitan ng puti at itim. Okay, merong tinatawag na diskriminasyon at siya ang lumaban doon. Kaya tinagurian siyang freedom fighter. Yan. Okay, salamat po Ma'am Morena Pascual. Sabi ni Ma'am Morena, patuloy na umaantabay sa iyong programa, Ma'am. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pagsuporta. Yan. Si Nelson Mandela ay ginawaran ng Nobel Prize for Peace dahil na rin sa kanyang mapayapang, okay, pagkilos at kahanga-hangang hakbang tungo sa pagbabago at kapayapaan noong 1953. Sa katotohanan, nakulong nga si Nelson Mandela ng halos 3 dekada dahil sa kanyang pakikipaglaban. Pero hindi huminto doon si Nelson Mandela, no? Okay, tama si Jude, no? Sabi niya, rasismo. Yan ang isa sa malaking suliranin nila. Okay, pero bilang tanda na nawakasan ng mahabang panahon ng racial discrimination, nahalal bilang Pangulo ng Timog Africa si Nelson Mandela noong 1954.
At ito nga ang naging palatandaang nawakasan ang diskriminasyon sa kanilang bayan. At dahil sa ginawa ni Nelson Mandela, tinagurian siyang bayani ng Africa. Okay, di ba? Ang ganda ng ilan sa mga impormasyon kaugnay kay Nelson Mandela. Okay, bukod dyan, alamin natin anong haba ang mga sinabi at ipinahayag ni Nelson Mandela kaugnay sa kanyang mga kababayan nang siya ay naging pangulo na ng kanyang bayan. Okay, tingnan natin. Yan, tuwang-tuwa, no? Okay, handa ka na bang alamin ang mga naging pahayag? Okay, at nais sabihin ni Nelson Mandela sa kanyang mga kababayan nung siya ay nagtalumpati sa mga ito. Okay, kaya ito na. Okay, si Nelson Mandela, bayani ng Africa, isinalin sa Filipino ni Roselyn T. Salub. Yan. Basahin natin ha, sabay-sabay yung basahin, sabayan niyo si Tutor Donna. Kay Nelson Mandela, bayani ng Africa. Sa mga kapitapitagan, kataas-taas ang mga panauhin, mga kasama at mga kaibigan. Ngayon, lahat tayong naririto ay pagkalooban nawa ng pagpapala at pag-asa sa kasisilang na kalayaan. Gayon din naman ang mga nagdiriwang sa iba pang bahagi ng mundo. Mula sa mga karanasan ng di pangkaraniwang kapahamakan ng tao na namayani ng matagal, isisilang ang lipunang ipinagmamalaki ng sangkatauhan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Africa ay kailangang magbunga ng tunay na mamamayan nito na magpapalawak sa paniniwala ng sangkatauhan, sa katarungan, magpapalakas sa tiwala sa kadakilaan ng kaluluwa, at magtutustos sa lahat ng ating pag-asa sa kapakinabangan ng buhay ng lahat. Ang lahat ng ito ay utang natin sa ating mga sarili at sa mga taong naririto ngayon. Sa aking mga kababayan, wala akong alinlangang sabihin na ang bawat isa sa atin ay kasinlapit ang puso sa lupa ng napakagandang bansang ito. Sa tanyag na puno ng Jacaranda at Pretoria at sa mga puno ng Mimosa. Sa bawat oras, bawat isa sa atin ay damdamin ang lupang ito. Mararamdaman natin ang pansariling pagbabago. Ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Tayo ay kumilos ng may kaligayahan at kagalakan sa paglunti ng kapaligiran at sa pagbukadkad ng mga bulaklak. Ang espiritual at pisikal na kaisahan ng ating ibinabahagi sa lupaing ito ay nagpapaliwanag sa lalim ng sakit na daladala ng ating mga puso. Sa tuwing makikita natin ang ating bansa na unting-unting nalulugmok ng di pagkakasundo. At sa tuwing makikita natin ang pagtanggi, ang paglaban, ang paglaban sa batas at paghihiwalay ng mga tao sa mundo. Ito ay dahil sa naging pambansang batayan ang nakamamatay na ideolohiya at ng pagkakaroon ng rasismo. Tayo ang mga mamamayan ng Timog Africa ay nakadama ng kapayakan nang ibinalik sa sangkatauhan ng pagkakaibigan. Tayo na pinagkaitan ng batas kamakailan lang ay binigyan ng bihirang pribilehiyong mamahala sa mga bansa sa sarili nating lupain. Pinasasalamatan namin ang aming mga pinagpipitaganang panauhin sa pagparito upang angkinin, kasama ang mamamayan ng aming bansa, ang tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan at para sa dignidad. Naniniwala kami na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin sa pagharap sa mga pagsubok, sa pagbuo sa kapayapaan, kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae. Walang diskriminasyon sa lahi at demokrasya.
Malugod naming tinatanggap ang tungkulin ng aming mamamayan at ang kanilang kalayaang politikal, pananampalataya, kababaihan, kabataan, negosyo, tradisyonal at mga pinuno na isagawa ang konklusyong ito. Hindi na mawawala riyan ang aking second deputy president, ang kagalang-galang na si F.W. D. Clerk. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng bumubuo sa hukbong pansiguridad sa pagganap sa kanilang tungkulin na pangalagaan ang ating unang malayang eleksyon at transisyon sa demokrasya. Mula sa hukbong uhaw sa dugo na nag-aalangan pa ring makakita ng liwanag. Ang panahon para sa paghilom ng sugat ay narito na. Ang panahon upang pag-ugnayin ang pagkakaiba-iba ng opinyon na nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ay dumating na. Ang panahon upang bumuo ay nasa atin na. Sa wakas ay naabot na natin ang emansipasyon sa politika. Nangako tayong palalayain ng ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan, pagdurusa, kasarian at iba pang diskriminasyon. Nagtagumpay tayo sa ating huling hakbang sa pagkakaroon ng kapayapaan. Itinalaga natin ang ating sarili sa pagbuo ng kumpleto, makatarungan at panghabang buhay na kapayapaan. Tayo ay nagtagumpay na magtanim ng pag-asa sa milyon-milyong mamamayan. Pumasok tayo sa kasunduan na bubuo tayo ng lipunan kung saan ang lahat ng mamamayan ng Timog Africa, itim man o puti, ay maglalakad ng walang takot sa kanilang mga puso. Tiyak ang kanilang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad. Isang bansang may kapayapaang pansarili at pambansa. Bilang simbolo ng pagbabago sa ating bansa, ang bagong interim Government of National Unity sa panahon ng biglaang pangangailangan, bibigyang pansin ang isyu ng amnestiya ng mga taong kasalukuyang nakakulong. Okay. Inaalay namin ang araw na ito sa lahat ng mga bayani ng bansang ito at sa iba pang bahagi ng mundo na nagsakripisyo at isinuko ang kanilang mga buhay upang tayo ay lumaya. Ang kanilang mga pangarap ay naging makatotohanan, kalayaan ang kanilang handog. Tayo ay may pagpapakumbaba at pagmamalaki sa karangalan at pribilehiyo na ikaw, mamamayan ng Timog Africa, ay iginagawad sa atin bilang unang pangulo na nagkakaisa, malaya, walang diskriminasyon ng lahi at pamahalaang naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Naunawaan naming walang madaling daan para sa kalayaan. Batid namin kung nag-iisa ay hindi maaabot ang tagumpay. Yan, medyo mahaba yung talumpati ni Nelson Mandela. Pero makikita natin dito, no, yung damdamin ni Nelson Mandela nang sila ay maging matagumpay sa kanilang pakikipaglaban. Dahil sa kauna-unang pagkakataon, may isang itim na na Africa o Aprikano na kung saan ay namuno at pinayagang mamuno sa kanilang bayan dahil sa kanyang pakikipaglaban. Ito nga si Nelson Mandela. Okay, salamat sa inyong hindi pagbitaw sa patuloy na nanonood daw mula sa GRS National High School. Godofredo siguro ito. Okay, sige, sagutin na natin. Alam kong sabik na kayong sumagot dahil sa pakikinig. Oo, tama si Ma'am Morena. Walang madaling daan para sa kalayaan. Totoo yan. Ang gaganda ng mga pahayag dito ni Nelson Mandela, no? Napakagaganda ng kanyang mga pahayag. Okay, batay sa talumpati, ano nga ba ang pangunahing paksa ni Ginoong Nelson Mandela? Okay, sa kanyang talumpati. Tingnan ko nga kung naintindihan ang ating binasa. Okay, tungkol ba saan yung kanyang naging paksa? Ang kanyang talumpati. Sige nga, inihintay ni Tutor Donna ang sagot ng bawat isa. Salamat sa patuloy na, na nanonood at nakikibahagi pa rin. Ayan, sabi ni Angel, ang bilis ni Angelo Biloria Bitamug. Sabi niya, kalayaan. Tama naman. Lahat ng uri ng kalayaan, di ba, ay ipinakita dito ni Nelson Mandela. Kaya tungkol sa kalayaan ang kanyang
Okay, pinapaksa. Magaling. Tama kayo. Florecita, Charis, Joanne, Simeon, Kalayaan. Okay. Ikalawa, saan hinihalin tulad ni Ginoong Mandela ang tungkol sa kalagayan ng mga Timog Africa? Yung sitwasyon at kalagayan nila. Okay, tungkol saan? Tama. Okay, tama naman ang mga kasagutan ninyo. Sabi ni Precious, kalayaan. Kathleen, kalayaan, kalayaan. Okay, yan. Sabi ni Hervey, kapayapaan at kalayaan. Okay, dahil dito, naipakita ni Nelson Mandela ang pagkakakalas ng kadena, okay, sa kanilang bayan dahil sa diskriminasyon o rasismong nangingibabaw sa kanilang bayan. Saan niya nga ba inihalin tulad ang kalagayan ng Timog Africa? Okay, oo, dahil talaga noon, wala talagang kalayaan sa kanila. Okay, yung itim at puti magkahiwalay. Iba ang sitwasyon sa mga puti, sila ay merong mga pribilehiyo na hindi nakukuha ng mga itim na Aprikano at nakalulungkot ang bahaging iyon, no? Okay, saan daw inihalin tulad ni Nelson Mandela? Tingnan ko nga, sa sobrang haba no? Okay, tingnan ko nga kung meron. Okay, inihalin tulad daw ito ni Nelson Mandela sa kilalang puno gaya ng Jacaranda at Mimosa. Diyan, inihalong tulad, no? Okay, sunod. Para kay Nelson Mandela, ano ang totoong sanhi o ugat ng pagkakaroon ng kaguluhan sa Timog Africa? Ano ba talaga daw ang naging sanhi ng matinding kaguluhan, kahirapan at ang naging sitwasyon ng Africa sa kanilang bayan? Sa kanilang bayan. Tama si Florilyn, mga kilalang puno. Okay. Sa ikatlo na tayo. Sabi nga niya, ano ba yung naging sanhi o ugat ng lahat ng kaguluhan sa Timog Africa na kung saan yun yung ninais na okay, ito, palayain ni Nelson Mandela. Yun yung nais na buwagin at kalasin ni Nelson Mandela. Ayan, okay. Sabi nila, Jude, rasismo, yan, diskriminasyon, hindi pagkakaisa, hindi pagkakapantay-pantay, hindi patas na pagtingin. Magaling, tama kayo dyan. Rasismo, diskriminasyon, o pagtatangi ng lahi. Tama, magaling. Okay, yun ang lahat ng ugat ng sitwasyon at kaguluhan sa Timog Africa. At napakahirap talaga na maranasan na hindi patas ang pagtingin at ang pribilehiyo na dapat para sa lahat ay sa iilan lamang ang nakikinabang. Yun ang nakalulungkot, no? Okay. Sunod, ano ang ipinagkait o ipinagdamot sa ilalim ng apartheid? Sige nga, ano daw ang ipinagdamot? Okay, halos nakita na natin dito, no? Ano yung mga ipinagdamot sa mga Afrikano, sa mga itim na Afrikano. Okay, tama. Nakita natin na hindi tumigil. Sabi nga, kailangan talaga ng pagsusumikap, ng determinasyon kung nais mong makuha, okay, ang isang bagay. Dahil hindi nga madali makuha ang kalayaan. Napakahirap. Okay, sabi ni Lian, nakita ko sagot ni Lian, kalayaan, totoo. Ipinagkait sa kanila ang kalayaan. Sabi ni Jude, ipinagkait ang karapatang pantao. Tama yun. Okay. Ipinagkait, na naging dahilan, ang naging dahilan, tama yung Joanna, ng hindi pagkakaisa ng mga tao. Okay, na naging sanhi ng matinding kaguluhan. Okay, yan ang naging dahilan. Okay, ipinagkait ang kabuhayan, ang pamamahala, okay, ang karapatang pantao ng lahat, 'di ba? Napakahirap sigurong manirahan sa isang bansa na kung saan ay yung alam mong karapatan mo, ngunit hindi mo magawa. Okay, yung alam mong dapat mapasa iyo, ngunit hindi mo maangkin, no? Yun ang nakalulungkot. Kaya napakahirap ng sitwasyon nila sa Africa sa panahon na 'yan. Mabuti na lamang na doon si Nelson Mandela na nanguna sa pakikipaglaban. Okay, ikalima, sa pagkahalal ni Nelson Mandela, ano ang una niyang pinagtuunan ng pansin sa pamamagitan ng interim government of national unity? Tingnan ko nga, ano yung ninais niyang bigyang katuparan kaagad sa kanyang unang panunungkulan? Okay. Oo, tama. Walang pagkakapantay-pantay. Nakalulungkot yun, no?
At ang bawat isa talaga ay sumisigaw ng pagkakapantay-pantay, karapatan. Pag sinabing karapatan, dapat ito ay mapa sa atin, makamit ng bawat isa at hindi lamang ng iilan, no? Okay. Ano yung kanyang ninais? Okay, dito, okay, siya ay yung amnestiya sa mga nakulong. Okay. Ang pagkakapantay-pantay ng bawat lahi, oo. At ang kanyang tinugudan sa una niyang panunungkulan ay mapalaya yung mga tao na wala naman talagang sigurong kasalanan para sa bayan nila. Binigyan niya ng amnestiya yung mga nakakulong. At nakatutuwa dahil sa pamamagitan nito ay dito maaaring naniniwala si Nelson Mandela na magsisimula ang pagkahilom ng sugat at pagkakaisa, no? Okay, tama. Ang daming sagot, oh. Ang gaganda ng sagot ninyo. Sabi ni Marinel, pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay. Okay, pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa bawat lahi. Okay. Pagkakapantay-pantay sa bawat ng bawat isa. Oo, napakahalaga niyan, no? Okay. Ngayon, bilang isang kabataan, paano ka magiging susi ng pinapangarap na kapayapaan, kalayaan, at katarungan? Tingnan ko nga, paano nga kaya? Okay, ang bagamat tayo ay hindi rin naman nalalayo, may mga pagkakataon pa rin sa Pilipinas ay nakararanas din yan, di ba? Minsan ng kawalang kapayapaan, kalayaan, at katarungan. Pero ikaw, bilang isang mag-aaral o bilang isang kabataan, paano sa palagay mo ikaw magiging susi, okay, ng pinapangarap na kapayapaan, kalayaan, at katarungan? Tingnan ko nga ang sagot ng mga 10 gagaling bilang isang kabataan. Okay. Opo, talagang napakahuhusay po talaga ng mga batang ito na lumalahok sa atin. Okay, sa nakikibalitaktakan talaga at nakikibahagi. Okay, sabi ni Charis May, sa pamamagitan ng pagiging disiplinadong mamamayan at mag-aaral. Ang ganda nun, Charis, no? Okay, sabi ni Jude Michael, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagkamakabansa, pagkamakabayan, at patriotismo. Ba? Ang ganda rin nun, Jude, no? Okay. Sabi ni Arnel, sa pamamagitan ng pagrespeto sa kapwa. Wow, sabi ni Arnel. Tama naman, isa yan sa mga kasagutan. Okay, sabi ni Adam Ross, pagiging disiplinado at may dignidad. Oo. Sabi ni Harchi, sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa karapatang pantao ng bawat isa. Okay, sabi ni Angel Lu, paggalang, okay, ang bilis, paggalang sa kapwa. Sabi ni Arlene, bilang isang kabataan, hihikayatin ng nakararami at ang mga kabataan na simulan ito sa pagrespeto. Ang galing, di ba? Kauhusay, ang gaganda. At tama lahat ng inyong mga iniisip na pamamaraan. Ang lahat ng iyan, sabi nga, pagrespeto, okay, sabi nga, pagiging disiplinado, okay, pagiging disente, pagiging edukado, yun mga nakita ko, di ba? Ay mga susi talaga para sa ating kapayapaan, kalayaan at katarungan. At ikaw, ang kabataan, sabi nga, may magagawa ka, di ba? Okay, kaya hindi minamaliit ang mga kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. At kaya nga, lagi kayong kabahagi. Yan, sabi ni Joan, ang pagmamalasakit sa kapwa. Lalo na ngayon, no, na nalalapit ang eleksyon. Sabi nga, lagi tayong magdarasal at ipagdasal na makapili tayo ng mahusay, magaling at may pusong pinuno. Okay, para sa ating bayan. Kasama lagi sa ating panalangin. Okay? Totoo naman po, napakauhusay ng mga batang nakikilahok talaga sa ating talakayan. Mahuhusay. Yan. Okay, ngayon, alam mo ba, ng ating akda na tinalakay ay isang talumpati. At ang talumpati ay isang uri ng pampublikong komunikasyon na tumatalakay o nagpapaliwanag tungkol sa isang paksa. Ito ay isang halimbawa ng sanaysay na binibigkas sa harapan ng maraming tao. Okay? Ang gaganda ng mga sagot nyo, 10 gagaling nyo talaga. Okay? Sige, yan. Sabi nga, yung binasa natin kanina, yung binigkas ni Nelson Mandela ay isang talumpati. At ang talumpati ay isang uri ng sanaysay. Ang gagaling.
Okay, biruin mo, pati lahat ng mga guro na naririto at nakikibahagi, humahanga sa inyo, gagaling. Napakahuhusay niyo talaga. Okay. Ngayon, okay, kung ang talumpati ay isang uri ng sanaysay, ang sanaysay ay uri naman ng panitikan na isinusulat sa anyong tuluyan, karaniwang pumapaksa sa sariling kaisipan, kuro-kuro, saloobin at damdamin na kapupulutan ng aral at aliw ng mambabasa. Okay, naintindihan? Okay, so sanaysay, bahagi ito. Ngayon, sa ating sanaysay, mabibilang natin ang mga uri ng panitikan tulad ng mga sulating pampahayagan, yung mga artikulo na nababasa natin sa pahayagan. Salamat sa mga papuso ninyo. Okay, yung mga natatanging pitak o lathalain, okay, at tudling na nasa pahayagan, maituturing niyang sanaysay, di ba? Yung mga akdang pandalubhasaan, yung mga thesis. So pagdating niyo ng kolehiyo, gagawa na kayo ng thesis. Okay, disertasyon at mga diskurso o talakayin. Yan ay bahagi o tinatawag din nating sanaysay. Okay, ngayon, ipati yung mga panunuring pampanitikan at yung mga akdang pampananaliksik. Lahat ito ay sanaysay. Okay ba? So, marami ang sakop ng sanaysay. Yan, nakatutuwa yung inyong mga papuso, no? Okay. Ngayon, meron daw tayong katangian ng sanaysay. Dapat ang sanaysay na gagawin natin, ito ay makabuluhan ng paksa. Siyempre, mahalagang ito ay may kabuluhan at may kahalagahan. Maaring pang-edukasyon, pang-kaugalian, pang-kabuhayan, panlipunan, panrelihiyon, at iba pang paksa na alam ninyong mahalaga at mayroong malaking maitutulong at kapupulutan na mga kaalaman ng mga tao. Yan, pwedeng maging makabuluhang paksa. May kaisahan. Okay, tamang pananalita. Okay, dapat dito. At gayon din, makatawag pansin. Yan yung mga mahalagang katangiang dapat taglayin ng sanaysay. Kaya kapag gagawa kayo ng sanaysay, isaalang-alang ang mga sumusunod na yan. Okay? Sunod. Ito yung uri ng sanaysay. Meron tayong uri ng sanaysay na tinatawag, yung formal. Pag sinabi nating formal na sanaysay, ito yung sanaysay na nagbibigay ng impormasyon. Okay, may mahalagang kaisipan, kaalaman sa pamamagitan ng makaagham o lohikal na pagsasaayos. Okay, makaagham. Ibig sabihin, okay, may proseso, no? Okay, maayos, may balangkas na tinatawag. Okay, lohikal na pagsasaayos sa paksang tinatalakay. Maingat na pinipili ang pananalita sa pagsulat nito at ang tono ay mapitagan, magalang. Ang paraan daw ng paglalahad ng sanaysay ay objektibo, hindi kumikiling sa damdamin ng may akda. Okay, yun yung formal. Kaya pag sinabi natin formal, yan ang katangian, ha? Tandaan nyo. Pag di formal, ito o tinatawag din natin personal. Ito ay nagsisilbing aliwan o libangan ang ganito sanaysay. Nagbibigay lukod ito sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga paksang karaniwan o pang-araw-araw at personal. Ang himig ng pananalita ay parang nakikipag-usap lamang at ang tono ay parang kausap ang kaibigan. Subjektibo ang paglalahad nito sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng may akda. So yun ang kaibahan ng formal at di formal, ha? Tandaan ninyo. Okay, yan yung malaking kaibahan. Okay, kaya yung di formal may pagka-personal, malapit sa sa tao, okay, sa kausap o sa mambabasa, di ba? Okay, yung formal, okay, sabi nga natin, ito ay sabi nga talaga namang makikita nating pili yung mga salitang ginagamit. Okay? So, naintindihan na ba ang ating naging talakayan? Tingnan ko nga kung naintindihan. Sige, pa-like naman kasi pulang-pula yung nakikita ko sa inyo eh. O sige, pa-like naman. Kung naintindihan ang ating naging talakayan ngayong hapon, pa-like naman. Gusto ko makakita ng thumbs up. Yan, ang pa-thumbs up, no?
Okay, ba ay talaga ng thumbs up, gusto talaga puso eh. Okay, talagang marubdob ang pagmamahal, marubdob ang pagnanais sa pagkatuto. Nakatutuwa kayo, 10 gagaling nyo talaga. Okay, ngayon. Okay, syempre ngayong hapon hindi mawawala ang ating dugtungan. Ngayon, nais na malaman ni Tutor Donna ang ngayon ay natutuhan ko, naisip ko, naramdaman ko at ipinapangako ko. Tingnan ko nga, ano na nga kaya ngayon ang natutuhan, naisip, naramdaman at ipinapangako ng mga 10 gagaling kaugnay sa naging talakayan. Oo, kulang na kulang talaga yung oras natin, no? Dahil lalo na nakatutuwa at nakasisiya ang mga mag-aaral na napakagagaling at aktibong nakikipagbalitaktakan. Okay, yan. Salamat sa inyong pa-thumbs up, pa-like, no? Salamat siya. Ngayon, gustong malaman ni Tutor Donna, ano nga ba ang natutuhan mo ngayong hapon? Ngayon ay may naisip ka ba? May naramdaman at ang ipinapangako mo dahil sa ating naging talakayan. Ayan, may sagot ni si Mark Ryan Gonzalez. Natutuhan ko na dapat ang bawat isa ay may kalayaan. Pero laging tandaan, no? Ang bawat kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Ha? Okay, tama naman yon. Sabi ni Haji, natutuhan ko ang tungkol sa talumpati bilang isang anyo ng sanaysay. Magaling, Haji. Okay. Sabi ni, sino pa ba? Sabi ni Rona. Rona Extenso, Punong Bayan. Ang natutuhan ko ay dapat respetuhin at mahalagahan ang bawat isa. At mahalaga talaga yon, no? Dahil ito ay magiging sanhi. Sabi nga natin, yung pagkakaroon ng respeto ay ang pagkakaroon din ng kapayapaan sa atin, no? Maganda yon. Okay, sige, tingnan natin. Daming sagot. Natutuhan ko ang importansya at ang pagkakaroon ng respeto sa iba, maging anuman ang kulay at estado sa buhay. Oo, sabi ni Ma'am Morena Pascual Bawa. Salamat po, Ma'am. Sabi ni Herbie Albuero, natutuhan ko ay dapat tayong magkaisa, lalo na sa ngayong eleksyon po at ang maging respeto din sa kapwa. Tama yun. Bagamat iba-iba yung ating mga paniniwala, laging mahalaga ang susi dito ay igalang ang isa't isa. Tama yun, Herbie. Sabi ni Daryl Manuba, okay, okay, taga Marinduque. Hello sa mga taga Marinduque National High School. Magandang hapon sa inyo. Okay, Angel Lubiloria Bitamog. Sabi niya, natutuhan ko ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng lahat. Oo, kung may pagkakapantay-pantay, siguro walang kaguluhan, no? Napakaganda nun. Charlene Joy Pagado, sabi niya, ipinapangako ko po na dadalhin ko po ang natutunan ko at hindi ko po ito makakalimutan. Sige nga. Okay, mahalaga yun. Sabi ang tunay na pagkatuto kapag ito ay ginamit sa realidad ng buhay. Yan ang tunay na pagkatuto. Okay, sabi ni Arlene Elis Salazar, natutuhan ko na kahit saang parte ng mundo, laging mayroong diskriminasyon at hindi pantay na pagtingin. Kung kaya't may isang tao na katulad ni Nelson Mandela na inialay ang kalayaan niya, okay, nakulong siya para iangat ang karapatan ng tao at ang mga taong walang sala. Ano? Nakatutuwa yung mga ganong tao na handang ialay at magsakripisyo para sa iba, hindi lamang para sa sarili. Ang ganda nun, ganda nun, Arlene. Sabi ni Ma'am Beverly Mamaril, naisip kong uso ngayon ang talumpati, kaya nararapat na pag-aralang mabuti ng mga mag-aaral upang mas masuri nila ng mabuti ang nilalaman ng mga nagtatalumpating politiko. Magaling, Ma'am Bebs. Totoo naman yan, no? Mahusay, dapat maging mapanuri din sila. Okay, sa mga nagtatalumpati, lalo na ngayong panahon ngayon, no? Na panahon ng eleksyon. Ato na si Jude, sabi ni Jude. Okay, ngayon ay natutunan ko ang pagbibigay ng tumbas sa mga salita. Gayun din ang kahulugan ng talumpati. Naisip ko na napakahalaga ng talumpati sapagkat dito ay naipapahayag ang ating damdamin at niloloob sa isang usapin. Naramdaman ko ang kasiyahan at kagalakan sa balitaktakan ngayon.
Ipinapangako ko na isasabuhay ang aral ng talumpati ni Ginoong Nelson Mandela. Wow! Nakatataba naman ang puso yan, Jude Michael. Salamat. Napakagaganda ng inyong mga pahayag. Gagaling nyo talaga at kahuhusay nyo talaga. Okay, napaka-aktibo. Bagamat hindi mabasa lahat ni Tutor Donna yan, babasahin ko ulit yan, babalikan ko pagkatapos nito. Nakita kong inyong mga natutuhan, naisip, naramdaman at ipinapangako. Kaya naman, ngayong hapon, hayan, tuwang-tuwa si Tutor Donna sa napakaraming nakipagbalitaktakan at aktibong nakibahagi sa atin ngayong hapon. Yan. Okay, di ba? Isang katuwaan ni Tutor Donna. Okay, sige, tingnan natin. May pagsasanay pa tayo, huling hirit na lang. Suriin ang mga sumusunod na pangusap. Tukuyin kung ito ay tama o mali. Okay, sige, unang bilang. Naiiba ang sanaysay sa iba pang akdang pampanitikan dahil binubuo ito ng mga kabanata. Nako, okay, ito ba ay tama o mali? Nako, ano ba yan? Okay, naiiba nga ba ang sanaysay dahil binubuo ito ng mga kabanata? Okay, yan. Salamat sa mga papuso ninyo. Okay, sabi ni Precious, mali. Okay, dahil wala naman talagang, kabanata ang sanaysay. Magaling. Okay, ikalawa. Ang sanaysay ay kalimitang naglalaman ng personal, ano ba ito? Okay, karunungan. Okay, samantalang ang alamat ay tungkol sa pinagmulan ng bagay at karaniwang paksa rito. Okay, sige, tama. Okay, ang sagot natin ay tama. Okay, sunod. Ikatlo, ang rasismo na binanggit sa bahagi ng talumpati na iyong binasa ay nangangahulugang hindi pagkakapantay-pantay na pagtingin sa magkaibang lahi. Tama ba ito o mali? Okay, tama yan. Bilang 3 na tayo, tama ba ito o mali? Ito nga ba ang kahulugan ng rasismo? Ayan. Okay, sabi ni Angel Lu, tama. Ganyan si Arnel, si Rona. Okay, yan. Puro tama ang sagot nila. Okay, tama. Sunod. Ikatlo. Naku, ano ba to? Okay, sa ikaapat, ang formal sanaysay nagbibigay ng impormasyon ng mahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at lohikal na pagsasaayos sa paksang tinatalakay ay, tinatawag natin formal. Ito ay tama. At ikalima, ang talumpati ay isang uri ng pampublikong komunikasyon na tumatalakay o nagpapaliwanag tungkol sa isang paksa. Ito ba ay tama o mali? Okay. Ang sagot ay sa bilang 5, pampublikong komunikasyon. Tama ba ito? Okay, ang sagot ay tama. Ayan, magaling. Okay, natapos na naman natin grade 10 ang ating balitaktakan ngayong hapon. At labis ang kasiyahan at katuwaan ni Tutor Donna sa inyong pakikibahagi. Okay, at sabi nga aktibong pakikilahok sa ating talakayan. Okay, sabi nga ika-6 na linggo na tayo ha. Ika-7 linggo sa susunod. Siyempre, wag na wag kayong mawawala. Okay, lagi nating suportahan ang junior high school. Okay, Filipino tuwing Miyerkules ng hapon. Yan. Maaaring mag-like na rin, subscribe. Okay, sa ating Facebook page na DepEd Itulay at sa ating YouTube channel na DepEd Itulay. Okay, sa inyong suwesyon, komento, ilalagay lamang o scan ang QR code na yan. Mahalaga sa amin ang inyong mga komento. Maraming salamat sa inyo. Gagaling sa lahat ng mga umantabay at nakipagbalitaktakan sa atin ngayong hapon. Maraming salamat!